Si Kais Archimedes ay isang highly paid na piloto. May 2 na siyang anak ngayon, si Kyra at Cairo na kambal at 6 na taong gulang na. Maagang nabiyudo si Kais sa edad na 26 matapos na hindi makayanan ng asawa niya ang panganganak at nagkaroon ng komplikasyon kaya namatay yun. Kaya naman simula nang mailuwal ang kambal ay wala na silang nakilala pa na ina. Ngayon ay nasa edad 32 na si Kais ngunit wala pa ring bagong asawa o kasintahan man lang dahil para sa kanya ay mas kailangan niyang bigyan ng atensyon ng mga anak kaysa makipagrelasyong muli. Daddy, kailan mo po kami balak na bigyan ng mommy? Tanong ni Kyra na ikinasamid ni Kais matapos humigop ng kape. Kaya nga po Daddy, I also want to have a mommy too. Dagdag naman ni Cairo kaya napahilot na lang sa sentido si Kais. Kaya naman ni Daddy I can be your mommy at the same time. Palusot ni Kais sa mga anak niya. Nahahagard ka na nga Daddy. Kahit yaya ayaw mong mag-hire para may katulong ka po sa pagbabantay sa amin. Sambit pa ni Kyra. Napailing na lang ang lalaki dahil sa sobrang talino ng kanyang mga anak. Paano ba naman? Yung unang yaya yun pilit yung nirereto sa akin may asawa na yun. Paliwanag pa ni Kais. Di humanap na lang po kayo ng single Daddy. Para kahit ireto namin sa'yo okay lang. Sabay hagikik na tawa ng kambal matapos yun sabihin ni Cairo. Okay, I will try to hire a yaya para sa inyo. Since I will be busy for the next month. Hindi rin kayo maaalagaan ng lola nyo dahil nagpapagamot siya sa US. Yay! Oops, teka. Pero wag niyo akong irereto sa yaya niyo, ha? Ngumiti lang naman ang kambal at hindi na sumagot. Hello, ma. Kumusta ang treatment niyo dyan sa state? Pagkumusta ni Kais sa ina niya na nagpapa-physical therapy sa US. Okay naman ako, anak. Pero I need to take a long rest para makarecover agad. Yes, ma. Pahinga ka ng mabuti. Kukuha na lang muna ako ng yaya para sa mga bata. May flight kasi ako Sige, anak. Mag-ingat ka. Kailan ba yung flight mo? Bukas po. Kaso wala pang yaya yung mga bata. Pero papupuntahin ko dito si Arvin, kaibigan ko at ninong nila para bantayan sila habang wala yung yaya. Okay, humanap ka na agad ng yaya para hindi na abala ang kaibigan mo, ha? Yes po, ma. Get well soon. I love you. I love you too, son. O Arvin, andito ka na pala. Paano? Ikaw na munang bahala sa mga anak ko, ha? Bukas. Kaya mo pala ako kinuhang ninong para gawing yayo ng mga anak mo. Bakit ba kasi ayaw mo nang mag-asawa ulit? Stop asking, Arvin. Alam mo naman na mas priority ko yung mga anak ko kaysa makipagrelasyon. Isa pa, mag-e-inquire ako mamaya dun sa isang agency para kumuha ng yaya ng mga bata. Naku pre, ako nang bahala dun. Rest well dahil may lipad ka pa bukas. Salamat. Sambit naman ni Kais. Kinaumagahan ay nagising na lang si Kais sa hagik-hik na mga bata. Habang si Arvin naman ay nasigaw, narinig naman ni Kais. Kaagad na tinungo niya yon at napadpad siya sa guest room kung saan niya pinatulog si Arvin. Hindi na nakapagpigil ng tawa si Kais nung makita ang kaibigan na napaglaruan ng 2 niyang anak. Puro sulat na ng marker ang mukha nito. Huwag kang tumawa pare, sambit ni Arvin na hindi naman magawang magalit sa cute niyang mga inaanak. Okay. Mga anak, say sorry nga kayo kay Ninong Arvin nyo. Sorry po, Ninong. Sabay na sambit ng kambal na nagtatawanan pa rin. Be good to Ninong Arvin, okay? May trabaho ako later so siya yung mag-aalaga sa inyo. Tumango naman ang kambal. Ihahanap kita ng yaya na pwedeng asawahin para hindi mo na ako maabala. Sambit pa ni Arvin na ikinaningning ng mata ng mga bata. Hindi niyo ako mapipilit. Sambit naman ni Kais na naiiling. Nakaalis na ngayon si Kais at naiwan nga sa bahay ang 3. Ninong Arvin, hanapan mo po kami ng mommy. Sure mga inaanak. Sambit ni Arvin na tumawag na sa agency na nagpapadala ng mga yaya. Hello? We are looking for a yaya. And yung wala pa sanang asawa? Single, mga 26 to 30 years old. Okay na. Sir? Yaya po ba yung hanap niyo o asawa? Yaya nga. Pero dapat walang distraction sa kanya kasi kambal at isang damulag ang aalagaan niya. Natawang sambit ni Arvin. Okay sir, the yaya will be there tomorrow. We will send also the details later. Sambit naman ng employer. Sa kabilang banda,
Si Kristen Villarreal ay nangangailangan ng malaking halaga para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Kusa siyang napadpad sa isang agency na may urgent hiring at naipasa naman niya ang qualification. Yun nga lang ay bilang isang yaya na hindi niya pa gamay. Wala naman siyang magagawa dahil katatanggal pa lang sa kanya sa trabaho bilang assistant dahil na bankrupt ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Nakita niya rin na may advance payment agad basta pasado sa qualification. Agad na nagpasa ng application form si Kristen para makuha ang pera at maituloy ang pagpapagamot sa ina na halos ilabas na ng mga doktor sa ospital sa laki ng bill na hindi nababayaran. Ito ang address, Miss Villarreal. Kailangan na maaga pumunta ka na doon, ha? Okay po, salamat. Agad na nag-asikaso si Kristen ng mga dadalhin na gamit sa mansyon ng Archimedes. Bagamat kinakabahan, ay para naman ito sa pagpapagamot ng ina niya. Tsaka na siya mamimili ng trabaho kapag maayos na ang lahat. Isa pa ay malaki talaga ang offer sa kanya bilang yaya. Hello pre, naihanap na kita ng aasawahin. Ay, yaya ng mga anak mo. Bukas na bukas darating na yun dito. Pagbabalita ni Arvin kay Kais. Sira ulo ka talaga pre. Sige na, puro kakalokohan. Naiiling na sambit ni Kais bago binaba ang tawag. Captain Kais Archimedes, after po pala ng flight nyo, ay mag-stop raw po muna tayo sa operation for maintenance. Sambit ng isang flight attendant. What? Gano'ng katagal? Gulat na tanong ni Kais. Mga 2 to 3 months po. Okay, salamat. Sambit ni Kais. Naisip niya rin na magandang pagkakataon para makabanding niya ang mga anak. Sana pala hindi na muna ako kumuha ng yaya. Sa isip-isip ni Kais matapos malaman na matitenga siya ng 3 buwan. Nakarating na si Kais sa bahay nila matapos ang trabaho niya. Ito rin ang araw na darating ang bagong yaya na si Kristen. O paano pre? Uwi na muna ako sa amin ha. Salamat Arvin. Mamaya ka na magpasalamat kapag nandyan na yung katulong mo. Bye! Nakakalokong ngiti ni Arvin. Nakita niya kasi ang resume nito na galing sa agency. Maganda yun pre, single. Tumatawang sambit ni Arvin na naglakad na palayo. Tara nga sa sala, may sasabihin si Daddy. Sambit ni Kai sa mga anak. Sumunod naman ang mga ito sa kanya. I have a condition para hindi ko pauwiin yung yaya niyo. Ano naman po yun, Daddy? Curious na tanong ni Kyra. I will pretend na bulag ako. Alam niyo naman na maraming nahuhulog sa kapugian ng daddy niyo. I don't like that to happen. Kaya para hindi magustuhan ni Yaya si Daddy, ay magpapanggap akong bulag para hindi niya ako magustuhan. Nagtawa na naman ang kambal. Paano kung ikaw yung magkagusto kay Yaya, Daddy? Di aayawan ka na niya kasi bulag ka. Sambit ni Cairo. Daddy will never fall in love again. Sapat na kayo sa akin. Sambit ni Kais tsaka dali-daling naupo sa sofa nung may nag-doorbell. Nandyan na yata yung yaya niyo. Don't forget ha, bulag ang daddy niyo. Pahabol pa ni Kais bago inutusan si Cairo na salubungin ang yaya. Bukas po ang pinto, Yaya. Pasok po. Sambit ni Cairo na excited na. Sa pagpasok ni Kristen ay napanganga silang 3. Sino ang mag-aakala na yaya si Kristen dahil sa ganda nito? Maging ang kutis nito ay alaga at may mahabang itim na buhay na buhok. Daddy, wag kang umanga. Bulag ka, diba? Sambit ni Kyra na natatawa. Agad naman na napasara ng bibig si Kais at napalunok pa. Hello, ako nga po pala si Kristen, ang magiging yaya niyo. Nag-aalangan na sambit ni Kristen. Ako po si Kyra, siya naman po si Cairo. Kambal po kami. Wala na yung mommy kaya single po si Daddy. Natawa naman si Kristen sa kambal. Hello po sir. Sambit ni Kristen nung mapansin na walang reaksyon si Kais. Hello. Feel free to move on our house as long as magagawa mo ang trabaho mo. I am Kais, the father of these 2, and I am blind. Malamig na sambit ni Kais. Ang galing mo naman po, sir. Bulag ka po pero kaya mong alagaan ang mga anak mo nang walang asawa at katulong for 6 years. Naubo naman si Kai sa sinabi ni Kristen. My friends and family are helping me. That's why. Sorry po kung pakialamera ako. Tsaka tumawa ng bahagya si Kristen upang bawasan ng awkwardness. It's okay.
You can start tomorrow dahil baka pagod ka pa sa biyahe. Take a rest. Sa may second floor sa kaliwa, you can occupy that room there. Sige po, maraming salamat. Saka nagmamadaling umakyat na si Kristen para mag-ayos ng kwarto. Ganda ni Yaya Kristen, no, Daddy? Stop it, Kyra. Patulog na rin kayo. Isa pa, she's just an ordinary girl. Sambit ni Kais, ngunit hindi mawala sa isipan ang itsura ni Kristen. Bakit naman ganun? Sayang naman, bulag si Sir. Pero kahit ganun, ang pogi niya pa rin. Ano ba, Kristen? Andito ka para magtrabaho. Kahit 28 years old ka na, hindi ka dapat magmadali. Pananaway ni Kristen sa kanyang sarili. Bakit? Byudo naman si Sir At ayon sa anak niya ay single. Ay hindi. Trabaho yung hanap ko dito. Trabaho. Kinaumagahan ay maagang naligo si Kristen. Sakto na paglabas niya ng banyo ay nakita niya si Kais na paparating at may dalang toothbrush. Bulag ba talaga to? Parang hindi naman. Bulong niya. Nagulat si Kais nung makita na nagtatakang nakatitig sa kanya si Kristen. Bulag nga pala ako. Sambit niya at kunwari nangangapa sa pader. Dali-daling lumapit si Kristen sa kanya. Alalayan na po kita, sir. Sambit ni Kristen at hinawakan sa braso si Kais. Napalunok naman siya nung matingin kay Kristen na naka-bathrobe pa. Memorize ko na yung bahay namin. Sambit ni Kais na napapalunok. Kahit na, sir, bulag ka pa rin. Sambit ni Kristen. Pagkapasok sa banyo ay muntik nang madulas si Kristen at napatili na lamang siya at saka napahawa kay Kais. Natanggal ang tali ng bathrobe ni Kristen dahilan para makita ang katawan niya na nakasuot lamang ng bra at underwear. Hindi ni Kais alam kung paano magre-react ngayon dahil malalaman ni Kristen na hindi naman talaga siya bulag. Kaya kahit sobrang kalabog na ng dibdib niya ay kunwaring wala siyang nakikita dahil kapag bigla siyang naiwas ng tingin ay makakahalata ito. Magkakasunod na lamang ang lunok na nagawa ni Kais dahil pinipigilan niyang mag-react sa nakikita niya ngayon. Ayos ka lang? Tanong ni Kais na diretso ang tingin na animoy walang nakikita. Okay lang, sir. Muntik lang madulas. Natanggal nga po yung tali ng bathrobe ko eh. Pero ayos lang, di mo naman makikita kasi bulag ka. Natatawang sambit ni Kristen bago inayos ang tali ng bathrobe niya na hindi man lang nababahala. Oo, bulag ako. Sambit na lamang ni Kais na nagkanda samid-samid pa ng sariling laway sa kakalunok. Pagkalabas ni Kristen sa banyo ay agad nang isinara ni Kais ang pinto. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sa loob ng 6 na taon ay ngayon niya lamang muli ito naramdaman. Lagot talaga siya kapag nalaman ni Kristen ang totoo na nakakakita siya. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Mariing sambit ni Kais. Sir, ready na po yung umagahan. Tawagin ko na lang po yung mga bata sa taas. Sambit ni Kristen matapos magluto ng agahan. Ako nang tatawag, maghain ka na lang. Sambit pa ni Kais. Pero sir, di wala kang ang stick eh. Sure ka po ba? Nag-aalalang tanong ni Kristen sa bulag niyang amo. I told you already. Memorize ko ng monso na to. Bawat sulok ay alam ko. Pagpapalusot pa ni Kais. Sige po, sir. Kunwari naman ay nakahawak si Kais sa gilid ng hagdanan bilang suporta habang papunta sa kwarto ng mga anak niya upang hindi makahalata si Kristen. Mga anak, baba na kayo. Kakain na tayo ng breakfast. Pagyaya ni Kais sa mga anak nakakagising lamang. Naghahanda si Kristen nang namataan na pababa na si Kais pero hindi naman kasama ang kambal. O sir, tulog pa po ba sila? They want you to go there. Ikaw daw yung magyaya sa kanila. Tila may sama ng loob sa mga anak na sambit ni Kais. Isang gabi pa lang si Kristen ay tila pinagpalit na siya ng mga anak niya. Natatawa naman si Kristen na sumagot. Sige sir, ako na po yung bahala. Pagkapasok ni Kristen sa kwarto ng kambal, ay nakatalukbong ng kumot ang mga yon na nagpapanggapa na nahihilik. Kairo? Kaira? Tara na, magbe-breakfast na. Sabayan na natin yung daddy niyo. Agad naman na bumangon ang kambal pagkarinig ng boses ni Kristen. Let's go! Masayang hila ni Kaira kay Kairo. Habang masaya na nakakapit sa magkabilang kamay ni Kristen ang kambal ay napatitig sa kanila si Kais. Napapaisip na kailangan pa ba talaga ng mga anak niya ng tatayong ina. Pero sino?
Tanong niya sa sarili na hindi na malayang nakatitig na masyado kay Kristen na nasa harapan na pala niya. Sir? Okay ka lang po? Nandito na kami. Nakatulala ka pa po. Kain na? Sambit ni Kristen saka ipinaglagay ng pagkain ng kambal. Natulala lang po si Daddy sa ganda mo. Sambit ni Kyra na nakapagpatigil sa kanila sa pagkain. Paano naman matutulala ang daddy mo sa akin? Ibulag siya. Takang tanong ni Kristen. Tinapik naman sa binti ni Kais ang anak mula sa ilalim ng mesa. Wala po. Baka nag-i-imagine si Daddy. Palusot ni Kyra na siyang nadulas kanina. Sige na, kain na lang tayo. Sambit ni Kristen na hindi na rin pa yun binigyang pansin. Yaya Kristen, pwede mo po ba kami samahan nila Daddy sa garden? Magdilig po tayo ng mga flowers. Tanong ni Cairo na nagpapakyut pa kay Kristen. Natawa naman si Kristen sa itsura nito. Oo naman, ano ka ba? Sige, after ko maghugas ng mga plato, magdidilig tayo ha. Nakangiting sambit ni Kristen saka ginulo ang buhok ni Cairo. Yay! Masaya naman na sambit ni Kyra. Pasimple naman na pinagmamasdan ni Kais ang mga anak at si Kristen na nakangiti. Hindi niya namalaya na nakangiti na rin pala siya na napansin ni Kristen. Ayan sir, smile. Sayang naman yung pagiging pogi niyo kung lagi kang seryoso at nakabusangot. Sambit ni Kristen habang nakatitig kay Kais. Nakaramdam naman ng ilang si Kais kaya bumalik siya sa pagiging seryoso. Kasalukuyang nasa sala si Kais at ang kambal nung makarinig sila ng nabasag sa kusina. Agad na napatayo si Kais at nakita ang nabasag na baso malapit sa paanan ni Kristen. Don't! Wala sa sarili na sigaw ni Kais nung makita na dadamputin sana ni Kristen ang mga bubog. Sir? Takang tanong ni Kristen. Narinig ko kasi na may nabasag. Huwag mo na linisin yan. May ipapatawag ako later para maglinis niyan. Sambit ni Kais para magpalusot dahil kita niya ang pagtataka kay Kristen. Bulag ako, Kristen, okay? Hindi ako bingi. Narinig ko na may nabasag. At tama ako, right? Opo, sir. Sorry po, ibawas mo na lang po sa sasahurin ko. That's not what I mean. Umalis ka na dyan ngayon din, and I will let someone clean that mess. Maotoridad na sambit ni Kais. Tara na po, Yaya. Mauna na po tayo sa garden. Sambit naman ni Kyra. Tumango naman si Kristen at saka sumunod na sa mga bata. Hello, Arvin? O Kais, napatawag ka. Don't tell me pinaalis mo na naman yung bagong yaya. Kaya ako na naman yung hinahanap mo. No, andito pa si Kristen. Pero I need you to come here, ASAP. Ha? Bakit naman? Nakabasag kasi si Kristen ng plato. Pakilinis naman. What? Pagdadamputin mo ko ng nabasag na plato kaya mo ko papapuntahin? Hindi makapaniwalang sambit ni Arvin. Alangan naman na ako. Bulag ako. Ha? Kailan ka pa nabulag? Basta. Hinihintay na nila ako sa garden. I will explain it to you later. Tsaka ibinaba na ni Kais ang tawag kahit na may sinasabi pa si Arvin. Daddy, look! Si Yaya po nadapa at nabasa po ng water. Sambit ni Kyra sa daddy niya. Nagulat naman sila nung tumawa si Kristen. Ano ka ba, Kyra? Ginagalit po ba si daddy mo? Anong look? Bulag ang daddy mo. Tumatawang sambit ni Kristen. Napaubo naman si Kais habang si Kyra ay napasapo sa kanyang bibig. Ay, opo. Sorry, Daddy. Sambit ni Kyra at napahilot naman sa sentido si Kais. Muntikan na naman siyang nabuking dahil sa sobrang daldal ng kambal. Anyways, okay ka lang ba, Kristen? Yes po, Sir Kais. Teka, mag-selfie ako para kapag nakakita ka na, makita mo na ayos lang ako. Sambit ni Kristen saka inilabas ang kanyang cellphone. Napahagikik naman ang kambal na kinindatan lang si Kristen dahil basang-basa naman talaga si Kristen at may putik pa sa pisngi. Teka, paano ba? Tanong ni Kristen habang tinitingnan ang itsura niya sa camera. Ha? Paano mag-selfie? Tanong naman ni Kais. Paano ba magpapangit, sir? Ang ganda ko kasi. Sambit ni Kristen kaya naman halos hindi makapagpigil si Kais upang mapangiti. Ayan oh. Nakangiti ka na naman, sir. Pang-aasar ni Kristen kaya naman hindi nakapagpigil pa si Kais na mapangiti. Yaya, kukuha lang po kami ng water. Ako na yung kukuha. Naku, Yaya, kaya na namin yan. Sambit ni Kyra at saka hinila si Cairo.
Napatingin naman si Kristen sa basang damit na may putik pa. Napatingin siya sa isinampay niya na t-shirt kagabi bago matulog. Dito rin kasi niya isinampay sa garden. Wala naman si Cairo at Kyra. Bihis lang ako, sir, ha? Paalam ni Kristen siya kinuha ang t-shirt sa sampayan. Okay, you can go inside and change first. Naku, bakit pa ako papasok? Bulag ka naman, sir. Tsaka walang ano-ano'y hinubad ni Kristen ang t-shirt niya at nagpalit mismo sa harapan ni Kais. Mariin naman na napapikit si Kais. Sir, patawa ka. Hindi ka naman nakakakita, diba? Sambit ni Kristen sa nakapikit na si Kais. Sinong bulag? Biglang dating ni Arvin matapos marinig ang sinabi ni Kristen na nakabihis na. Hinarap naman ni Kais si Arvin na nasa likuran niya kaya nakatalikod siya ngayon kay Kristen. Kaagad na pinandilatan niya ng mata si Arvin at saka bumulong. Diba sinabi ko sa'yo kanina sa phone call na bulag ako? Bulong ni Kais na mukha namang agad na nakuha ng kaibigan. Oo, bulag naman yan si Kais kahit may maghubot-hubad pa sa harapan niya wala naman talaga siyang makikita at saka wala yang magiging reaksyon. Natatawag saad ni Arvin. Ay, oo nga po. Naalala ko tuloy nung nadulas ako sa banyo tapos natanggal yung bathrobe ko. What? Sabit pa ni Arvin na nanlaki ang mga mata. Arvin, pwede ba umuwi ka na? Inis na sabi ni Kais. Wow naman! Baka rin no? Matapos mo ko pagligpitin ng bubog ni wala man lang pa-juice? Reklamo ni Arvin sa kaibigan. Mapapahamak ako sa kalokohan mo Bulong ni Kais na hindi naman narinig ni Kristen. Sino kaya ang may kalokohan sa atin? Bulag pala ha? Bulong naman pabalik ni Arvin habang nakatingin kay Kristen na tila nagtataka na sa dalawang nagbubulungan. Sa nga pala, Kristen. Ako nga pala si Arvin, yung kumontak sa agency para makapasok ka dito. Hello po Sir Arvin. Thank you po pala. Sambit ni Kristen saka ngumiti ng matamis. Kumunot naman ang noo ni Kais. Nice to meet you, Kristen. Ang ganda mo pala talaga sa personal, no? Sambit ni Arvin at kakamayan na sana si Kristen nang humarang si Kais. Ano ba yun? Kita nang makikipagkamayong tao Reklamo ni Arvin na ikinatawa naman ni Kristen. I'm blind, remember? Taas kilay na sambit ni Kais kay Arvin. Ikaw naman masyadong seloso. Sige na nga, uuwi na ako. Enjoy! Sambit ni Arvin na humahalakhak pa hanggang sa mawala na sa paningin na Kais at Kristen. Don't mind him. Pasok na lang tayo sa loob para makapagmerienda na. Sambit ni Kais. Sir? Kaano-ano niyo po si Sir Arvin? Curious na tanong ni Kristen. Bakit? Type mo? Tanong ni Kais habang naglalakad na sila pabalik sa loob ng mansyon. Anak ko po, hindi. Napansin ko lang kasi na super close kayo. Depensa naman ni Kristen na medyo namula dahil kung alam lang ng amo niya na hindi si Arvin ang tipo niya, kung hindi mismong ang amo niya. He is my friend and ninong ng mga anak ko. Okay po. Sige po, gagawa lang po ako ng merienda. Sambit ni Kristen. Nagtungo na si Kristen sa kusina at naisipan na pancake na lamang yung lutuin. Gumawa rin siya ng lemonade juice na partner noon. Makalipas ay agad na namang nakahanda na ang merienda kaya tinawag na niya ang mag-ama. Wow! Ang sarap naman ito, Yaya Kristen! Sambit ni Kyra. Oo nga! This will be my favorite from now on! Sambit naman ni Cairo na masarap ang kain ng pancake. Napatingin si Kristen kay Kais na hindi man lang ginagalaw ang pagkain sa harap nito. Kain na po, sir. Sambit ni Kristen na ikinagulat naman ni Kais dahil hindi niya namalayan na sinusubuan na pala siya ng pancake ni Kristen. Masyado kasing napalalim ang pag-iisip niya tungkol sa hiling ng kambal na magkaroon ng mommy. Wala sa sarili na napanganga na lang si Kais at tinanggap ang pancake na isinubo ni Kristen. Masarap, sir, no? Tanong ni Kristen, tumango naman si Kais. Yaya, ang takaw mo pala sa butter. Sambit ni Cairo. Oo, favorite ko yung butter Tugon naman ni Kristen. Natapos ang araw na yun sa mga gawaing bahay at pagbabantay ni Kristen sa mga bata. Nung madaling araw na ibigla na lamang napabangon si Kristen sa sakit ng tiyan niya. Agad na tumakbo siya ng CR ng kwarto pero walang tubig doon. Naalala naman niya yung mga nag-ayos kanina kaya walang supply ng tubig sa mga CR ng kwarto, kundi sa may sala lang na CR. Di ko na kaya.
Sambit ni Kristen na namumuo ang butil ng pawis sa sakit ng siya niya. Tumakbo siya sa CR malapit sa sala dahil yun lamang ang maaari niyang gamitin. What the? Kristen! Gulat na sambit ni Kais matapos buksan ni Kristen ang pinto ng CR. Hindi naman kasi naisip na sira yun ni Kais dahil iniisip niya na tulog pa ang mga kasama dahil 3:00 pa lang. Agad na napatapis ng tuwalya si Kais at si Kristen naman ay walang pakialam na pumwesto sa inidoro para maglabas ng masamang hangin. Gulat na gulat si Kais sa ginawa ni Kristen kaya mabilis na nag-iwas ng tingin. Sorry sir, di ko na talaga kaya. Tiisin mo na lang yung amoy tapos maligo ka na lang ulit after. Sambit ni Kristen. Kasunod ay may tunog na paglabas niya ng dumi habang nakapikit pa dahil sa antok. I can't do this. Ang baho, Kristen. My God! Tsaka lumabas si Kais na nakatakip ang ilong. What the hell is wrong with that lady? Inis na sambit ni Kais habang nagsispray ng alcohol sa sarili. Maya-maya ay lumabas na si Kristen. Sir, tapos na po ako. Sorry po talaga ha. Maya-maya ka na lang po pumasok para humupa po yung amoy. Sambit ni Kristen na nakapikit pa at bumalik sa kwarto. Hindi naman mawari ni Kais ang ibibigay na reaksyon kay Kristen kaya pinagmasdan niya na lang yun na umaakyat na sa hagdan. Napailing na lang si Kais sa mga nangyayari dahil tila nananadya naman yata. Ewan ko lang kung ano magiging reaksyon ni Kristen kapag nalaman niya na hindi ako bulag. Sambit ni Kais at napangisi na lamang. Ilang araw pang lumipas at magdadalawang linggo na si Kristen bilang yaya ng kambal. Umagang-umaga pa ay kinukulit na ni Cairo at Kyra ang daddy nila. Sige na po, Daddy. Pwede po ba na si Yaya naman ang maghatid sa amin sa school? Pagpapakyut ni Kyra sa daddy niya para payagan siya. Oo nga, para hindi na po kami asarin na wala kaming mommy. Malungkot naman na sambit ni Cairo. Napabuntong hininga naman ng malalim si Kais dahil sa reaksyon ng mga anak niya. Ano pa nga bang magagawa ko? Narinig mo, Kristen. Samahan mo daw. Utos ni Kais kay Kristen. No problem po, sir. Ako na pong bahala. Sagot naman ni Kristen. I will let Arvin drive you to school. Ha? Bakit hindi na lang ikaw yung mag-drive, Daddy? Ay, sabay sapo ni Kyra sa kanyang bibig. Maloko ka talaga, Kyra. Huwag mo sabihin sa akin na kabisado din ng daddy niyo yung highway kahit nabulag siya. Sambit ni Kristen. Pwede naman po sumama si Daddy sa paghatid tapos si Ninong Arvin po yung driver. Palusot naman itong munting si Kyra. Si Kais naman ay halos atakihin na sa puso sa sobrang kadaldalan ng anak niya. Sorry, Daddy. Pasimpleng bulong ni Kyra at saka nag-peace sign pa. Hello, Arvin. Pwede mo ba kami ihatid sa school? Tanong ni Kais na humingi ng pabor sa kaibigan. Kasalukuyang nasa sala si Kais habang nasa kwarto naman si Kristen at inaayusan na ang kambal para sa pagpasok ng school. Aba! Pagkatapos mo ko gawing cleaner sa bahay niyo, gagawin mo naman akong personal driver ngayon. Bakit kasi nagpapanggap ka pang bulag? Sambit ni Arvin mula sa kabilang linya. I need this. I don't want her to fall in love with me. Wow! Puging-pugi sa sarili, Kais. Oo naman, Arvin. Pogi naman talaga ako. Sino muna mas pogi sa atin? Ayusin mo yung sagot mo. Kundi, umanap ka na lang ng ibang magdadrive. Pang-aasar pa ni Arvin mula sa kabilang linya. Oo, pogi ka na. Ng mga 0.1%? Sambit naman ni Kais na napangisi. Wow! 0.1%? Ano ko, germs? Nakuha mo! Nakangisi naman na sambit ni Kais. Pumunta ka na dito ngayon dahil kung hindi, kalimutan mo ng kaibigan mo ako. Banat pa ni Kais kay Arvin. O edi, friendship over na tayo. Sagot naman ni Arvin. Ninong over ka na din sa mga inaanak mo? Sabi ko na nga, papunta na ako dyan. Sambit naman ni Arvin at ibinaba na rin ang tawag. Wow naman! Complete family ah! Pang-aasar ni Arvin habang pinagbubuksan ng pinto ng kotse si Kristen. Kristen, I will take the seat beside Arvin. Tabihan mo yung mga bata sa likuran. Sambit ni Kais. Ay, bakit yan? O sige na, Kristen. Baka magselos pa tong bulag mong amo. Pang-aasar ni Arvin. Bakit naman po magsiselos? Taka namang tanong ni Kristen. Baka kasi kunin din kitang kasambahay. Sambit naman ni Arvin na napakamot sa batok. Subukan mo lang. Sambit ni Kais.
at akmang papasok na ng sasakyan at nauntog ito. Hala Sir Kais, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Kristen. Nako, don't worry Kristen. Mas matigas pa ang ulo niyan kesa sa puso niyan. Po? Naguguluhan naman lalong sambit ni Kristen. Sa huli ay naramdaman nila ang pagliliyab ng aura ni Kais kaya naman bago pa sumabog sa galit si Kais, ay nagmamadali na silang sumakay sa kotse. O Sir Kais, hindi po ba kayo bababa ng kotse? Tara na po para maihatid natin sila. Tanong ni Kristen dahil hindi sumunod ng baba ng kotse si Kais at nanatili lamang na nakaupo doon sa tabi ni Arvin. I can't. Matatagalan lang dahil aalalayan niyo pa ako. Palusot ni Kais pero ang totoo ay natatakot siya na malaman ni Kristen na hindi siya bulag dahil kilalang kilala si Kais sa mga teacher. Palihim naman na natatawa si Arvin sa isang tabi dahil sa pinasok na kalokohan ng kaibigan niya. Malay ko bang memorize mo rin yung pasiko-siko sa school kahit bulag ka, sir? Nagtawa na naman yung kambal at si Arvin habang kumunot ang noo ni Kais. Joke lang po, sir. Ikaw naman. Sabay alis ni Kristen kasama ang kambal na nakakapit ng mahigpit sa magkabilang kamay niya. Look at them, Kais, oh. They look perfect together. Ayaw mo ba talagang subukan? Tanong ni Arvin habang tinatanaw nila ang tatlo na naglalakad na palayo. I don't know. Isa pa, magagalit lang sa akin si Kristen kapag nalaman niyang totoo, na hindi pala talaga ako bulag. Saad naman ni Kais at saka bumuntong hininga ng malalim. Hayan, bulag-bulagan pa more. Sa bagay naman sa'yo. Kasi sa nakikita ko, nagbubulag-bulagan ka sa feelings mo. Hoy Arvin, isang linggo pa lang sa amin si Kristen nagtatrabaho. Can I develop feelings that fast? Tanungin mo yung sarili mo, Kais. I can see it. In denial ka pa. Pero pati ako halos pagsilosan mo na ayaw palapitin kay Kristen. You are playboy. Iniiwas ko lang siya sa kapahamakan. Okay, sabi mo eh. Samantala, si Kristen naman ay kinausap ng teacher nung kambal. Miss Kristen, sa tingin ko ay kailangan na mas advanced ang school ng mga bata. Suhestyon ng guro habang kaharap si Kristen kasama ang kambal. Bakit naman po, ma'am? Kasi naman po sa sobrang talino ng kambal, ayaw po sagutin ni Kyra ang tanong ko sa klase. Kasi sobrang dali lang daw po, kaya pati yung mga classmates niya hindi na rin sinasagot yung tanong ko tuwing recitation. Napatingin naman sila Kyra at napangisi na lamang. Sorry po, teacher. Masyado naman po kasing madali. Wala po bang pang college level? Inosenteng sambit ni Kyra at nagkatingin na namang nanlulumo ang teacher at si Kristen. Ito namang si Cairo ay tinatanong ko last time sa klase ko. Pero para siyang matandang piloso pong sumasagot sa akin kaya pinagtawanan ako sa klase. Ano po bang tanong mo kay Cairo, ma'am? Yaya naman. Tinanong po kasi ako ni teacher na kung magiging kambing ako, ano raw yung pong klase. Kambing na magalang, kambing na masipag o kambing na matalino. Oh, ano naman yung sinagot mo, Cairo? Sabi ko na wala po kasi ayaw ko po maging kambing. Sambit ni Cairo na seryoso samantalang si Kristen naman ay halos magpigil ng tawa sa sagot niya. Sorry na po, teacher. Pero oo nga naman, kasi ayaw niya maging kambing. Natatawang sambit ni Kristen. So yun na nga po, much better po na nasa mas advanced school sila dahil mas madedevelop at mag-grow sila for sure. Pahabol ng teacher na natawa na lang din sa sagot ni Cairo. Okay po. I will tell their daddy na lang po. Kasalukuyang naglalakad pabalik ng sasakyan si Kristen kasama ang kambal upang ipaalam ang naisabihin ng guro. Ngunit may nakasalubong sila na magnanay. Oh look, mami, sila po yung mga classmates ko na feeling matalino pero wala namang nanay. Sambit ng isang bata na kaklase ng kambal. Nakita naman ni Kristen ang pagtiklop ng kamay ni Cairo kaya agad niya yung hinawakan. Sino ang nagsabi na wala silang mommy? Mahinahon na tanong ni Kristen sa bata. Aba, hindi mo ba narinig? Anak ko ang nagsabi. Sambit ng nanay ng bata na ikinainis ni Kristen. Mawalang galang na lang po, pero excuse me. Sa tingin ko ay dapat bumalik ka po sa elementary para matuto ka at maturuan mo rin yung anak mo ng good manners and right conduct. Sabi ni Kristen na nakataas ang kilay ngayon sa nanay ng bata. Ha? Sino ka naman sa akala mo? Katulong ka lang naman. Mind you, my husband is the director of this school. Kayang-kaya ko kayong paalisin dito.
Pagbabanta ng babae. Sus, parang hindi talaga na grade 2. Diba, Kyra? Pang-aasar pa ni Kristen kaya humagikik naman ang kambal. Wow, walang mommy. Kawawa naman. Napulot sa tain ng kalabaw. Ble! Pang-aasar ng bata kay Cairo at Kyra. Habang ang nanay ng bata ay nang-aasar din na nakangisi. Napansin naman ni Kristen ang lungkot sa mata ni Kyra at Cairo na tila iiyak na. Tumahimik ka. Ikaw nga may nanay ka pero parang wala kasi ganyan yung ugali mo. Sampit ni Kristen at pinandilatan ang bata. Bigla naman yung umiyak at may dumating na lalaki. Mukhang guro sa school. Honey hindi ka dapat nagpapapasok ng mga taong katulad nila sa school. Patalsikin mo sila, honey ko. Sumbong ng babae at mukhang asawa nitong direktor ang dumating. Anong ginawa niyo sa mag-ina ko, ha? Sir, wala po kaming ginagawa. Ang asawa mo po konsentidor at hindi marunong dumisiplina sa anak niyo na bully. Sabihan ba naman ang kambal na walang mommy? Paliwanag ni Kristen. O bakit? Wala naman talagang mommy ang kambal na yan. Feeling magaling pa sa mga teacher dito. Sagot ng lalaki na ikinaini talaga ng ulo ni Kristen, lalo na nung umiyak na si Cairo at Kyra. Isa ka pa palang matandang panotki! Hindi ka nga byudo pero wala ka namang modo. Sigaw ni Kristen na umabot sa kotse ni Kais na nakaparada at kabubukas lang ng bintana sa di kalayuan kaya napansin sila nito. Sinong panot? Galit na tanong ng school director. Malamang ikaw. May nakikita ka pa bang iba? Kung hindi mo nakita, kapain mo yung ulo mo. Sambit ni Kristen. Akmang sasampalin si Kristen ng school director nung may pumigil sa kamay nito. Ayos ka lang? Tanong ni Kais na nakahawak sa kamay ng school director upang pigilan ng sampal kay Kristen. Ayos lang. Pero teka, nakakakita ka? Takang tanong ni Kristen na nakatitig kay Kais. Hindi. Binigyan ko lang ng instruction like, Kais, sa kanan. Kais, sa kaliwa. Kais, hawakan mo. Palusot ni Arvin na nasa likuran naman ni Kais. Okay. Naguguluhang sambit ni Kristen dahil tila wala naman siyang narinig na ganun, pero ipinagsawalang bahala na lamang niya dahil sa naisip niya na baka hindi niya lang napansin. Ha? Isang bulag na walang asawa at may weirdong mga anak? Sambit ng school director kay Kais. Walang sabi-sabi na sinuntok ni Kais ng malakas ang lalaki na ikinatumba nito. Agad naman itong dinaluhan ng anak at asawa. Patatalsikin ko kayo sa school ko! Sigaw ng school director. No need. I will transfer my kids on a better school. Oh, I will also pull out my investment here. Besides, hindi nyo naman deserve. Sambit ni Kais tsaka ngumisi. Pinagmasdan naman ni Kristen nang maigi si Kais dahil akala mo ay nakakakita talaga ito kung umasta at maningin. Investment? Sino ka ba? Mayabang na tanong ng asawa ng school director at nakakainsultong tumawa. Kais Archimedes nga pala. Sambit ni Kais na ikinalaglag ng panga ng mag-asawa. Sir, sorry po. Parang awa mo na po. Huwag mong alisin yung investment mo. Tuturuan ko po ng leksyon ng anak ko at asawa ko. Pagmamakaawang bigla ng school director na nakakapit na ngayon sa binti ni Kais habang nakaluhod. I have my word. Sambit ni Kais tsaka sinipa ang lalaki na napaatras naman. Isa pa. Sinong may sabi na walang mommy ang mga anak ko? Kristen is their mommy, my soon-to-be wife. Sambit ni Kais na ikinanganga ni Christine at Arvin. Yay! Sigaw ng dalawang bata at yumakap kay Kristen. Let's go. Sambit ni Kais at saka nagpaalalay kay Kristen. Pagkasakay sa kotse, hindi na napigilan na magtanong ni Kristen. Sir? Anong soon-to-be wife? Humagikik naman ang mga bata. Well, naisip ko kasi na kailangan na ng mga bata ng mommy. Pwede ka ba? Diretso na tanong ni Kais na siya namang ikinasamid ni Arvin. Ha? Sir, may lagnat po ba kayo? Yes or no? Yes, no. Sir, wait naman. Huwag mo naman akong pinipressure. Hindi ba dapat in love at sineseryoso muna yung relasyon? Bakit kung maka-offer ka naman, sir, parang trabaho lang ang ibibigay mo sa akin? It will be a contracted marriage. Ang trabaho mo ay maging asawa ko at maging ina ng mga anak ko, na magiging anak mo na rin kung papayag ka. Ilang beses namang napalunok si Kristen habang pinoproseso ang pinagsasasabi ng amo niya. Si Arvin naman ay malawak ang ngisi na napapailing na lang kay Kais. Pwede po bang pag-isipan ko muna?
Medyo natauhan naman si Kais dahil naisip niyang biglaan nga naman ang mga sinabi niya. Napatango na lang si Kais, kaya naman hanggang sa makarating sila sa mansyon na hindi pa rin sila nagkikibuan. Nakaalis na si Arvin at kasalukuyang nasa sala si Kristen at Kais. Nanonood naman ang kambal ng TV. Magkaharap si Kristen at Kais ngayon na tinititigan ng isang kontrata. You will be my wife for 5 years. I think sa loob ng 5 taon na yan, ay kaya na ng mga anak ko na harapin ang katotohanan na hindi na magpapaapekto sa mga pamamaliit sa kanila dahil wala silang mommy. You will guide them na parang tunay mo silang anak. Sambit ni Kais. Okay, pero I will give you reasonable salary for that. So don't worry. At habang asawa kita at ina ng mga anak ko ay susuportahan din kita. And I will protect you. Naisip naman ni Kristen ang ina niya na nasa ospital pa. Bumuntong hininga si Kristen at saka kinuha ang ballpen. Bago ako pumirma, may tanong ako. After 5 years, pwede na akong makahanap ng tunay na lalaking makakasama ko habang buhay, diba? Siyempre, gusto ko rin namang magkaroon ng sariling pamilya, balang araw. Tanong ni Kristen. Nangunot naman ang noon ni Kais at napayukom ang kamao. Oo. But don't you dare fall in love hanggat tayo pa. Isa pa. Don't fall for me. Because I may not catch you if ever. Masasaktan ka lang. Noted. Huwag ka rin po sanang mahulog sa akin, sir. Sambit naman ni Kristen. Sure. Read the contract carefully bago mo pirmahan. Nako, no need, sir. May tiwala naman ako sa'yo. Tsaka nabasa mo naman na to, diba? Ay, sorry, sir. Bulag ka nga pala. Sambit ni Kristen bago pinirmahan ang kontrata. Matapos ang pirmahan ng kontrata ay dumiretso na agad sila sa pagpaparegister at hindi na sila dumaan ng wedding ceremony at agad nang pumirma ng marriage certificate. Kinagabihan ay hindi sila parehong mapakali at hindi makatulog. Naisipan ni Kristen na lumabas ng kwarto at saka doon pumwesto sa sofa habang nanonood ng TV para magpaantok. Hindi pa rin siya makapaniwala na may asawa na siya. Napangiti si Kristen ngunit saglit lamang yun nang ma-realize niya na 5 years lang pala yun. Isang contractual marriage na walang pinagkaiba sa isang trabaho. Higit sa lahat ay walang tunay na feelings para sa isa't isa. Tila kumirot ang puso ni Kristen dahil sa palagay niya ay nagugustuhan na rin niya si Kais kahit pa man alam niyang bulag ito. At alam din niyang iba sila ng estado, kaya gagawin niya lamang ito para sa kanyang ina na may sakit. Hindi na malaya ng babaeng inaantok na pala siya at saka nakatulog na lamang sa sofa. Si Kais naman ay namubugto rin ang mata sa puyat. Pagkarating niya sa sala ay naabutan niya si Kristen na mahimbing pa rin ang tulog. Bakit dito siya natulog? Bulong ni Kais tsaka unti-unting nilapitan si Kristen. Pinakatitigan niya ang maamo nitong mukha. Marahan niya itong hinawakan sa pisngi at saka hinawi ang buhok na nakaharang sa mukha nito. Si Kristen naman ay hindi yun alintana dahil sa puyat. Natawa naman si Kais dahil sa pagkawala ng isang malakas na hilik ni Kristen. Kristen, I think kailangan mo nang gumising. Tanghali na. Sambit ni Kais matapos magluto ng agahan nila. Kumunot lamang ang noon ni Kristen at ngumuso pero tulog pa rin. Mas lumapit naman si Kais at saka nagsalita sa tenga ni Kristen. Tanghali na, Kristen. Ano ba? Huwag kang maingay. Irritabling sambit ni Kristen at walang kamalay-malay na sinampal si Kais. Napanganga naman si Kais sa ginawa ni Kristen at saka napahima sa kanyang pisngi. May sunog! Sigaw ni Kais kaya naman biglang napabangon si Kristen. Ha? Nasaan po? Pagpapanik na tanong ni Kristen. Pero napatigil ito na makita si Kais na nakatayo lamang at nakatitig sa kanya. Sir? Alangan na sambit ni Kristen at napansin ang namumula nitong pisngi. Hello, Mommy! Good morning! Nagluto na po si Daddy ng breakfast. Wala pong sunog. Kaso ayaw niyo pong magising kaya sumigaw si Daddy. Sambit ni Kyra. Napatingin naman si Kristen sa orasan. Sorry po, sir. Sambit ni Kristen. Don't call me sir. We are married now, remember? Sambit ni Kais. Opo, sir. I mean, ano pong nangyari sa pisngi mo? Tanong ni Kristen dahil kanina pa niya pansin ang pamumula nun. Mommy naman, sinampal mo kaya si Daddy habang ginigising ka kanina. Sabi mo wag siyang maingay. Sambit naman ni Cairo na ikinalaki ng mata ni Kristen. Hala, sorry talaga. Akin na, patingin nga.
Sabay lapit ni Kristen kay Kais at hinawakan sa mukha upang sipatin ang pamumula. Halos sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa, kaya naman noong makaramdam ay agad namang lumayo si Kristen. Kukuha lang ako ng ice pack, paalam ni Kristen. Napahawak silang pareho sa bilis ng tibok ng puso nila. Hindi naman siguro nakita ni Kais yung pamumula ko, diba? Bulag naman siya. Pati yung panis na laway ko hindi niya naman siguro nakita. Sambit ni Kristen habang nanghihilamos sa CR. Bumalik si Kristen na may dalang ice pack kaya binigay yon kay Ice. Tahimik na silang kumain at hindi naman makatingin ng diretso si Kristen kay Ice kahit pa alam niyang bulag naman yun. Ilang araw pa ang lumipas ay awkward pa rin silang dalawa sa isa't isa. Lalo pat lagi silang tinutukso ng kambal. Maagang gumising si Kais at kasalukuyang nagmo-morning exercise. Nagpo-push-ups ito at curl-ups at walang pang itaas na damit na suot. Napansin niya na paparating na si Kristen na halatang kakahilamos pa lamang. Dahan-dahan namang lumapit si Kristen sa kinaroroonan niya. "Sir, gusto mo ng coffee after exercise?" Tanong ni Kristen na wala sa isip niya na dapat Kais na lang dapat yung itawag niya dahil asawa niya na nga pala si Kais. Dahil sa pagtawag niya ng sir ay kunwaring hindi siya narinig ni Kais at nagpatuloy na lamang sa ginagawa. Napansin naman ni Kristen na naka-earphone naman pala si Kais kaya naisip niya na dahil doon kaya hindi siya nito narinig. Madalas din kasi na nakikinig lang ng music si Kais kaya naman madalas na may earphone ito sa tenga. At nasanay na rin si Kristen na minsan ay hindi nito naririnig ang mga sinasabi niya. "Ay, ang bingi naman. Sayang, crush ko pa naman kahit bulag." Sambit ni Kristen kahit alam niya na hindi siya nito nadidinig samantala. Napangisi naman si Kais at napahinto sa pag-e-exercise. "Talaga? Kailan pa?" Tumayo si Kais at nakangiting hinarap si Kristen na halatang nagulat. Narinig mo?" Tanong ni Kristen at namumula habang napatitig sa abs ni Kais at napalunok. "I always turn off the music whenever you're near. I just want to hear your voice." Sambit ni Kais na ikinalaki naman ang mata ni Kristen at ikinabilis ng tibok ng puso niya. Kung ganon ay lahat pala ng pinagsasasabi niya ay naririnig ni Kais. Naalala niya tuloy na madalas niya itong sabihan na pogi at crush niya dahil kampante siya na hindi nito naririnig. "Nagjo-joke lang ako, Kais. Diba kontrata lang tayo?" "Kasama sa kontrata yung pagsasabi nun as your acting wife." Sambit ni Kristen saka tumakbo paalis. Hindi naman mapigilan ni Kais na mapangiti. Yung heartbeat niya na mabilis kanina dahil sa pag-e-exercise ay mas bumilis pa. Nagpunas na lamang siya ng pawis tsaka sinuot muli ang t-shirt niya. "Hi, Kais! I'm back!" Hanggang isang babae na lamang ang biglang dumating at tumakbo at yumakap kay Kais. Pero umilag ang lalaki kaya nasubsob ang babae sa sofa. "Ouch! Ba't mo naman ako inilagan? I miss you so much, Kais." "Bianca?" "Yup!" Sagot naman ito. Si Bianca ay ang spoiled brat na kababata ni Kais at dahilan kung bakit muntik na rin na magkahiwalay sila noon ng pumanaw na asawa ni Kais. Halata din naman na may gusto ito kay Kais base sa kilos nito. Kaya simula pa man noon ay umiiwas na si Kais sa kanya. "What are you doing here?" Tanong ni Kais. "Bakit? Bawal ba kitang bisitahin at ang kambal?" "Bianca, I am married, okay? So pwede ba tantanan mo na ako?" "What? No way. Ayaw mo ko tanggapin after mamatay ng asawa mo dahil sabi mo hindi ka na ulit mag-aasawa. Tapos kasal ka na? That's impossible." Hindi makapaniwalang sambit ni Bianca. "Nothing is impossible, Bianca, when you're in love." Sambit ni Kais. "At sino naman ang mas hihigit pa sa akin?" "She's not comparable to anyone, Bianca. And nothing can be compared to her." Sambit naman ni Kais na naiinis na. "Umalis ka na, Bianca. Don't ruin my very good day." Tsaka tumalikod ang lalaki kay Bianca. Si Bianca naman ay naistatwa. Sa pag-alis ni Kais ay siyang dating naman ng kambal na si Cairo at Kyra. "Hey bad auntie, what are you doing here?" Sambit ni Kyra. "We don't like you for daddy." Matapang naman na sambit ni Cairo. "Oh, hello kiddos. Mukhang na-brainwash na kayong lahat ng bagong mami niyo ah." Taas kilay na sambit ni Bianca tsaka hinila ang kambal at mahigpit na hinawakan sa braso. "Ouch! Masakit po!" Reklamo ni Kyra nung kurutin siya nito. Agad naman na kinagat ni Cairo ang kamay ni Bianca upang mabitawan sila.
Ang bad mo po talaga. Isusumbong ka po namin kay Daddy, sigaw ni Cairo. E di isumbong nyo, mga kutong lupa. Sambit ni Kristen na binangga pa ang kambal bago umalis, kaya napaupo ang mga ito sa sahig. Galit naman na napatakbo si Kristen sa kanyang nakita, ngunit nakalabas na si Bianca. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Kristen sa kambal. Aagawin niya po si Daddy, huwag ka pong papayag, Mommy. Sumbong ni Cairo at tumango naman si Kristen. Nakita naman ni Kristen na nagmamadali si Kais na lumabas at sumakay ng kotse. Agad rin na lumabas si Christine at gulat nung makita si Kais na nagdadrive ng kotse. Nakakakita si Kais? Tanong niya at tahimik lang ang kambal. Pagkaalis ng kotse ni Kais ay agad naman na sumakay si Kristen sa taxi tsaka pinasundan yun. Manong, pakibilisan po, baka mawala po sa paningin natin yung kotseng sinusundan natin. Naku ma'am, asawa mo ba yan? Naku, mukhang may kikitaing iba kung umasta ka po ah. Sambit naman ng driver. Hindi ko po alam Manong, pero malalaman natin. Napahinto ang kotse ni Kai sa isang restaurant at mula doon ay lumabas si Bianca na nakangiti. Inis na inis bigla si Kristen nang makita niya ang babae, lalo na nung maalala na sinaktan ng kambal kanina lamang. Naiinis rin siya kay Kais dahil mukhang hindi nito alam ang ugali ng babaeng kaharap. Kung alam lang sana nito na sinaktan ng babaeng kaharap niya ngayon ng anak niya. Lingit kasi sa kaalaman ni Kristen na isang dahilan kung bakit pumunta si Kais doon ay para kumprontahin si Bianca sa pananakit sa kambal dahil nakita niya rin yun kanina. I told you, Bianca, tigilan mo na ang pamilya ko or else itutuloy ko ang kaso sa'yo. At ano naman yung ikakaso mo sa akin? Mataray na sambit ni Bianca sa pagbabanta ni Kais. Child abuse, Bianca. 2024 na bobo ka pa rin. Sambit ni Kais sa sobrang inis. Napangisin na lamang ang unbothered na si Bianca at hahalikan na sana si Kais, pero agad yung umiwas. Don't you dare, Bianca. My wife is already here. Sambit ni Kais nung makita ang papalapit na si Kristen. Hindi na rin nangamba pa si Kais na malaman ni Kristen ang totoo dahil hindi naman niya ito maitatago habang buhay, na hindi naman talaga siya bulag. Ano, wala ka bang gagawin? Inaagaw na ang asawa mo. Tanong ni Kais nung makalapit na si Kristen. Seryosong nakatingin sa kanila ni Bianca. Papaagaw ka naman. Sabay irap ni Kristen na first time lamang makita ni Kais ang ganoong ugali nito. Bahagya tuloy napatawa si Kais. Syempre hindi. Alam mo naman na sayo lamang ako, diba? Sambit ni Kais sabay kindat pa kay Kristen na ikinagulat naman ito bahagya. Asawa? Siyang asawa mo? Gulat na sambit ni Bianca. Hindi na siya pinapansin pa ni Kristen. Tara na. Sambit na lamang ni Kristen sa kahinila si Kais. Hindi mo siya sasampalin. She's forcing me to kiss her and hurt our kids. Sambit ni Kais habang sinamaan ng tingin si Bianca. Oh, I forgot. Tsaka bumaling si Kristen at sinampal si Bianca na magkabilaan. For hurting my kids? And natigil si Kristen dahil nakangisi sa kanya si Kais at hinihintay ang sasabihin. Basta. Kambal kasi kaya dapat dalawa. Sabay alis ni Kristen na sinundan naman agad ni Kais na napanguso habang si Bianca ay tulala na napahawak na lamang sa pisngi. I thought para sa akin yung isa. Sambit ni Kais na nakanguso pa rin. Kung ikaw kaya yung sampaling ko dyan, kailan ka pa nakakakita ha? Tanong ni Kristen na hinarap si Kais. Napakamot naman si Kais dahil hindi alam ang tamang isasagot. Don't tell me. Yes, never ako nabulag. Alanganin na sambit ni Kais. What? So nakita mo lahat? Yes. Oh my gosh! Tili ni Kristen saka nanakbo palayo dahil sa kahihiyan. Naalala niya simula sa pagkahulog ng bathrobe niya, pagbibihis sa harapan ni Kais, at walang pakundangan na pagpasok sa banyo tapos all this time ay nakakakita pala ito. Nagulat naman siya nang mayumakap sa kanyang likuran. Hey, I'm sorry. Sa bagay, trabaho lang naman yung kasal natin, diba? 5 years, tama? Natawa naman si Kais. Diba sabi ko sa'yo, basahin mo muna yung contract. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Kristen. Let's go home first. Nakauwi na sila sa mansyon at kasalukuyang nakatitig sa contract na nasa lamesa. Read the contract. Utos ni Kais na sinunod naman ni Kristen. Teka, Kristen will agree to be my wife forever. In return, all of my assets,
will also be hers. She is not allowed to be in love with anyone else but Kais. She will be officially Mrs. Archimedes, mother of the twins, and her future child with Kais. Basa ni Kristen sa isa na naka-highlight sa kontrata. Sabi mo 5 years lang. Well, the truth is I am planning to hold you forever. Pero, hindi naman na ituloy pa ni Kristen ang sasabihin nung bigla na lamang siyang hinalikan ni Kais. Lalabas naman sana sa kwarto si Kyra at Cairo nang makita yon kaya agad na tinakpan ni Cairo ang mata ni Kyra. Mukhang balik na muna tayo sa kwarto, sambit ni Cairo at humagikik naman sila ni Kyra. Bakit mo ginawa yun? Isa pa, bakit ka nagpanggap na bulag? Well, simula kasi nung namatay yung nanay ng kambal, hindi ko na naisip pa na mag-asawa. Isa pa, ay madalas na magustuhan talaga ako ng mga babae, kaya naisip ko na dahil single ka, baka magustuhan mo ko. Kaya nagpanggap ako na bulag. Hindi ko naman alam na kahit bulag ako, pagpapantasyahan mo ako eh. Pagpapaliwanag ni Kais. Wow! Ako pa talaga ang nagpapantasya. Ikaw yung nagpanggap na bulag dyan eh. Kaya ano? Tanong ni Kais. Kaya nakita mo. Ay, ewan ko sa'yo eh. Saka nagmamadaling nag-walk out si Kristen at bumalik sa kwarto niya. Doon ay nagpagulong-gulong siya sa kilig at halo-halong mga emosyon. Hindi niya na alam kung anong uunahing mararamdaman. Isa pa ay hindi niya makuhang magalit kay Kais, lalo na at umamin na itong hindi bulag at sweet talker pa. Pero papakipot muna ako. Bulong ni Kristen saka nagpagulong-gulong muni sa kama. Kinaumagahan nang magising si Kristen ay nagulat siya ng may bouquet ng mga pulang rosa sa lamesa at agahan. May note din doon na iniwan si Kais sa mesa malapit sa breakfast na nakahanda. I already cooked for my lovely wife. Eat your breakfast and I'm just going to bring our kids to their new school. Lumapad naman ang ngiti ni Kristen pagkabasa niya sa notes at magana na kumain. Nung makabalik na si Kais ay kunwaring hindi siya natutuwa dito at galit pa rin siya. Hey, still mad at me? Sorry na kung nakita ko. Stop! Pigil ni Kristen sa sasabihin ni Kais. Pwede ba, wag mo na lang ipaalala? Okay, sorry na. Natatawa na sambit ni Kais dahil sa ekspresyon ni Kristen. Mas lalo siyang nahuhulog dito. Pupunta nga pala ako sa ospital mamaya para bisitahin yung mama ko. Paalam ni Kristen kay Kais. Okay, I'll come with you. Tapos tsaka natin daanan yung mga bata sa school. Tumango na lamang si Kristen dahil kung magkukommute siya, masyado rin namang hassle dahil malayo yung ospital. Pagkarating sa ospital ay sinalubong agad si Kristen ng isang makisig na doktor at nakangiti ito sa kanya. Siya si Doc Rafael, ang naka-assign sa mama niya na naging kaibigan na rin niya dahil sa madalas na pagbisita niya sa ospital. Nagkasalubong naman ang mata ni Doc Rafael at Kais na tila may dumadaloy na kuryente sa pagitan. Samantala si Kristen ay hindi alintana ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Nakasama niya ngayon. Siya nga pala, siya si Rafael, ang doktor ng mama ko. Pakilala ni Kristen. Ito naman si Kais, ang I'm her husband. Sambit naman ni Kais na ikinagulat ng doktor. You're married? Kailan pa? Gulat na tanong nito. Excuse me po pero doktor ka lang, so no need to ask such personal information about my wife. Sambit ni Kais tsaka hinila na si Kristen papunta sa ward ng mama nito. Bakit mo naman ginanon si Doc? Tanong ni Kristen na naiinis sa inasta ni Kais. Look, lalaki din ako Kristen. At alam ko na may gusto sa'yo yung doktor na yon. Ha? Paano mo naman nasabi yan? He looks at you the same way that I do. Diretso na sambit ni Kais. Hindi naman mapigilan ni Kristen na mapangiti. What's funny? I am not joking, Kristen. Yeah, I know. Pero parang nagsiselos ka. And so? I admit, nagsiselos ako. Ano naman? Namula naman si Kristen sa mga diretsong sagot ni Kais. Kung may kama pa lang sa tabi niya ay gugulong na siya sa kilig. Ano anak, tatayo na muna ba ako para makagulong ka dito sa kama? Ma, gising ka po? Gulat na tanong ni Kristen. Oo naman. Pati ako na kuryente sa kilig mo. Sambit naman ang mama ni Kristen saka tumawa. Kumusta iho? Napadalaw kayo? Tanong ng mama ni Kristen na animoy kilala na nito si Kais. Okay naman po ma. Sambit ni Kais saka nag-bless. Ma? Tawag mo sa mama ko mama rin? Magkakilala na kayo? Takang tanong ni Kristen. Oo naman Kristen.
Bago ka pa niya pakasalan ay bumisita siya dito para hingin yung kamay mo sa akin. Isa pa, siya rin yung tumulong na makahanap ng magaling na doktor para tuluyan na akong makarecover. Madalas niya rin akong bisitahin at dalhan ng prutas. Mangiyak-ngiyak naman na niyakap ni Kristen si Kais. Thank you for taking care of my mama. Basta para sa'yo, Kristen. Anything. Ay sus, baka lang gamin kayo ha? Naku talaga. I miss you, ma. Sambit ni Kristen at saka niyakap ng mahigpit ang ina niya. Matapos na bumisita ay sinundo na nila ang kambal sa bago nitong school. O kumusta kayo sa bago niyong school? Tanong ni Kristen sa kambal habang nagdadrive naman si Kais. Masaya po. Matatalino po yung mga teacher at classmates namin. Sagot ni Cairo. Pwede ba tayo kumain muna bago umuwi? Sambit ni Kyra na sinundan ng pagkalamnang siya nito. Natawa naman sila sa loob ng sasakyan. Tumigil sila sa isang restaurant para kumain. Ano gusto mong i-order, Cairo? Tanong ni Kristen habang binabasa ang menu sa booklet. Carbonara po. Ikaw, Kyra. Gusto ko po ng spaghetti. Noted, princess. Ikaw, Kais, anong gusto mo? I want you. Kinikilig si mommy. Pang-aasar ng kambal. Hala, ang corny naman. Kunwari ay hindi tinatablan si Kristen. Matapos nilang kumain sa restaurant ay umuwi na rin sila upang makapagpahinga dahil sa dami ng mga nangyari. Kinaumagahan ay kinausap ni Kristen si Kais. Kais, pwede ba tayo pumunta sa puntod ng asawa mo? I want to personally ask for her blessing na maging ina ng kambal. Are you sure? Alangan na tanong ni Kais. Yes, just part of respect to her, kahit na wala na siya. I understand. Sagot naman ni Kais. Nung araw na din na yun, pumunta sila sa puntod ng yumaong asawa ni Kais kasama ang kambal. Hi, huwag kang mag-alala dahil aalagaan ko ng mabuti yung kambal. Sambit ni Kristen habang pinagmamasdan ng puntod. Kambal lang? Tanong naman ni Kais. O sige, pati na rin tong asawa natin na sinungaling, nagpanggap pang bulag. Natatawa na sambit ni Kristen. Hey, nag-explain na ako, tama na. Awat naman ni Kais. Kung nasan ka man ngayon, ay patuloy mo sana kaming gabayan. Hindi sa natutuwa ako na kinuha ka ng maaga, pero thank you dahil sa pagkakataon na magkaroon ako ng pamilya. I promise you, hindi ko sila pababayaan. Sambit ni Kristen at saka humangi ng malakas na banayad na dumampi sa mga balat niya. Napangiti naman siya nang ma-realize na baka senyales yun ng pagsang-ayon. Nang matapos noon, bumalik na sila sa mansyon. Ilang araw pa ang lumipas at gumaling na rin ang tuluyan ng ina ni Kristen. Samantala, pauwi naman ang mama ni Kais sa Pilipinas. Nasa airport na sila para salubungin sana ang mama ni Kais. Pero tumawag daw yun na sila na muna ang bumisita sa US dahil katatapos lang ng successful operation nito ayon kay Kais. Pumunta naman sila sa US at pagkarating doon ay namili ng pasalubong para sa mama ni Kais. Ang saya-saya ko na nakapag-asawa ng muli yung anak ko. Maganda pa at mabait. Puri ng mama ni Kais kay Kristen. Nako, hindi naman po. Iha, tawagin mo na akong mama ha? Dali na. Okay po, mama. Nag-aalangan pa na sambit ni Kristen pero nagulat siya nang mahigpit na yakapin siya ng mama ni Kais. Thank you for accepting my son and my grandchildren. Oo naman po, mahal ko po sila. Sambit ni Kristen na ikinatuwa naman lalo ng mama ni Kais. Pero nawala ang ngiti ni Kristen nang ma-realize niya na ni minsan na hindi pa nasabi ni Kais na mahal siya nito. Puro hint lamang at hindi pa nag-I love you. Ilang araw ang pamamalagi nila kasama ang mama ni Kais. Pero nung pauwi na sa Pinas ay pinauna na si Kristen at ang kambal dahil sasabayan daw ni Kais na umuwi ang kanyang mama. Nasa eroplano na sina Kristen at ang kambal. Ilang minuto pa lamang na nakakalipad ang eroplano ay nagsalita ang piloto. Hi to my dearest wife, Kristen. Matulog ka muna at mahaba pang biyahe. Sambit ng piloto. Si Daddy! Sambit ni Kyra at Cairo. Ang daming pakulo ng daddy niyo. Sambit naman ni Kristen na napangiti habang kinikilig ang ibang pasahero na nakikinig. Pero bago ka matulog, gusto ko sanang marinig ang matamis mong oo. I love you, Kristen. Will you marry me again? Sambit ni Kais na tuluyang nagpabuhos ng luha ni Kristen. Sa wakas, narinig na rin niya ang salitang matagal niya nang nais marinig
may bonus pang kasal. May lumapit na mga flight attendant kay Kristen saka siya inabutan ng mga rosas. At ang panghuli, nagbigay din ang mama ni Kais at mama niya. "Yes, I will marry you, Captain Kais," sambit ni Kristen. "Anak, pakasuot naman ng singsing sa mami niyo. Hindi ko maiwan to, baka lumanding tayo kung saan-saan eh." Sambit ni Kais na nakapagpatawa naman ang mga pasahero dahil nga naman siya yung piloto. Masaya naman na isinuot ni Cairo ang singsing kay Kristen. Noong makalanding ng eroplano at nakababa na sila ay isang matamis na halik ang sumalubong kay Kristen mula sa kanyang pinakamamahal na si Kais. Ginanap ang napaka-engrandeng kasal ni Kais at Kristen kasama ang mga mahal nila sa buhay. "Kyra, Cairo, sa amin muna kayo ni lola nyo ha? Sa amin muna kayo matulog mamaya," bili ng mama ni Kais. "Bakit naman po?" tanong ni Kyra. "Para magkaroon na kayo ng little brother or sister," sambit naman ng mama ni Kristen at nagtawanan pa silang magbalae. "Sige po, gusto po namin yan," masigla namang sambit ni Cairo. "O paano ba yan? Pwede na ba nating dagdagan?" tanong ni Kais kay Kristen habang sinusuklayan ang buhok nito. "Ang alin?" inosenteng sambit ni Kristen. "Yung kambal." Sambit ni Kais at saka mabilis na hinalikan sa labi si Kristen. Saka hinila ang kumot na ipinagtakip sa kanila. Makalipas ang isang buwan ay nagdalang tao na nga si Kristen. Hindi lang isa o dalawa, kung hindi 3. Kaya naman sobrang tuwa na naman ng mga lola. Hindi man tunay na nanggaling kay Kristen ang kambal ay umaapaw naman ang pagmamahal na binigay niya dito. Ganon din kay Kais na may nakaraan man o kapansanan o wala ay nagawa niyang ibigin sa kahit na anong sitwasyon. Tunay nga na ang pag-ibig, kapag wagas, ay walang tinitignan o pinipili. Ang pagmamahal ay kusang na ibibigay at natatanggap ng taong may mabubuting puso at kalooban, malinis na intensyon at hangarin. Wakas. Isang kwento na naman ang nagpakilig sa atin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Huwag po kayong magsawang abangan ng mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.